Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1881 hanggang Kabanata 1890. Kabanata 1881. Kung makakabalik tayo sa purgatorio, marahil ay pwede kong subukan, sabi ni Guna. Paano? Sabay-sabay na tanong ng lahat. Masyadong matagal na para ipaliwanag ko dito. Bumalik muna tayo. Sa ngayon, ang purgatorio ay wala sa ilalim ng kontrol ng sinuman, ngunit ang kapangyarihan ay tumataas habang tumatagal. Malapit na, mas marami at mas maraming purgatorio na hayop ang lalabas. Mahirap sabihin kung makakarating tayo sa estatwa ng Diyosa bago iyon. Kaya, makarating muna tayo doon. Tumayo si Guna at sinenyasan si Guya na sumunod sa kanya. Alam ni Hansen na limitado ang oras at hindi sila makakapag-aksaya ng panahon. Sumunod din sina Wang Yuhang at ang iba pa. Magkasama sina Guna at Guya. Kahit na mas maliwanag ang pool ng liwanag, limitado pa rin ang saklaw nito. Kailangan manatili ng malapit sina Hansen at ang iba pa sa kanila. Patuloy na nagpapaputok sina Hanmenger at Spell sa mga purgatorio na hayop na sumusubok na lumapit sa kanila. Nagulat si Hansen nang malaman na kaya ni Hanmenger na barilin at patayin ang mga purgatorio na hayop. Ang kapangyarihan ni Hanmenger ay espesyal, walang duda tungkol doon. Ang kanyang mga genes ay nagmula sa mga Diyos at isang mapanirang Diyosa. Bahagi rin ito ni Hansen. Ang kapangyarihan ng kamatayan na nakuha niya ay napaka-natatangi. Kung kaya ni Menger na patayin ang mga purgatorio na hayop, nangangahulugan iyon na ang mga purgatorio na hayop at ang purgatorio ay konektado sa kapangyarihan ng kamatayan, naisip ni Hansen. Nahulaan ni Hansen ang elemento ng mga purgatorio na hayop, ngunit sa mga elemento na maaaring gamitin upang labanan ang mga ito, mukhang kaya rin iyon ni Spell. Nakakahiya na Baron class lang si Spell. Kaya pa rin siyang makipaglaban ngayon, ngunit kapag lumakas na ang purgatorio, ang mga kasanayan sa Baron class ay maaaring hindi na gaanong makatulong. Ang tanging kasanayan na mayroon siya sa Viscount level ay ang Jadescan. Hindi ito gumagana sa mga purgatorio na hayop at nagpapasadya iyon sa kanya. Sumunod si Iceberg Duke kay Hansen at mukhang nahihiya. Siya ang may pinakamataas na ranggo, ngunit isa siya sa mga walang silbi na tao doon. Kaya lang siyang sumunod. Nagulat si Guna at Guya sa spell Geno armament ni Hansen at sa kapangyarihan ni Hanmenger. Bihira silang makatagpo ng mga nakakapatay sa mga halimaw na kanilang kinakaharap. Pumasok sila sa lungsod at pagkatapos ay lumitaw ang kanilang pinakamalaking pag-aalala. Narinig nila ang isang baka, umuungol na parang kulog. At pagkatapos, mabibigat na yapak ang lumapit sa kanila mula sa dilim. Hindi nakakakita si Hansen sa dilim, kaya naririnig lang niya ang nakakatakot na purgatorio na hayop na papunta sa kanila. Mag-ingat! Isang mataas na antas na purgatorio na hayop ang lumitaw, binabalaan sila ni Guna. Hindi na kailangang magbabala, bagaman. Handa na ang mga armas ni Spell at Hanmenger at nakatutok sa kung anumang darating. Hindi sila makakaiwas, at hindi sila makakaalis. Kung wala si Guna at Guya sa kanilang tabi, kukunin sila ng mga braso sa sandaling maabot sila ng dilim. Moo! Ang ungol ng baka ay nag-echo mula sa langit na nagpapaalog sa dilim sa kanilang paligid. Isang itim na impyerno na baka ang lumitaw mula sa gulo na pinupukpok ang mga binti nito upang tumakbo patungo sa kanila. Sabay-sabay na sinalakay ni Spell at Hanmenger na may pagsasama ng mga itim na palaso at puting bala. Dong! Tumama ang isang itim na palaso sa itim na impyerno na baka. Nakatanggap ito ng menor de edad na sugat, ngunit wala sa mga pag-atake ang nakakabasag sa laman nito. Ang mga bala ay nakapasok sa balat, ngunit iyon ang katapusan ng kanilang paglipad. Umalis sa daan. Nakita ni Hansen na papalapit pa rin ang baka. Hindi kayang harangan ni Spell at Hanmenger iyon. Itinulak niya si Guna patungo kay Wang Yuhang at Dragon Lady. Hawak ni Hansen si Guya at hinayla siya at si Hanmenger pabalik. Hindi kayang makapinsala si Iceberg Duke sa pinakabagong halimaw sa impyerno, ngunit mabilis siyang tumugon sa mga utos na sinabi ni Hansen. Naghiwa-hiwalay ang lahat, habang ang baka ay sumugod sa gitna ng kanilang mabilis na paghihiwalay. Wala sa kanila ang nataman nito, ngunit ang halos pagtama ay tiyak na nagbigay sa kanila ng malamig na pawis.
Patuloy na binabaril ni Hanmenger at Spell ang baka, ngunit hindi ito nagagawa ng marami. Baron lang sila, kaya may katuturan na hindi nila masyadong makapinsala sa itim na impyerno na baka. Nagpa siya ang itim na impyerno na baka sa isang bagong target at ang taong iyon ay si Wang Yuhang. Tita, Salo, ibinato niya ang kanyang Marquis Armor sa kanya. Sa lahat ng tao doon, ang taong nasa pinakamalaking panganib ay tiyak na si Wang Yuhang. Alam ni Wang Yuhang na ang purgatorio na hayop ay pupunta sa kanya. Nasalo ni Wang Yuhang ang armor at dali-daling isinuot ito. Mabilis na hinabol siya ng itim na impyerno na baka. Pang! Hindi nakaiwas si Wang Yuhang sa oras. Tumama siya ng masama, ngunit malakas ang Marquis Armor. Pinigilan ng plating ang baka na tumago sa armor gamit ang pag-atake nito. Naitulak siya sa lupa ng puwersa. Mahina ang liwanag ni Guna, at gumagana lang ito para sa isang distansya ng 2 hakbang. Nahulog si Wang Yuhang sa tabi ng mga nakakatakot na braso sa lupa. Sinimulan ni Hansen na salakayin ang mga braso sa tabi ni Wang Yuhang, sinusubukang hiwain ang mga braso na lumapit sa kanya. Kahit gaano pa katatag ang Marquis Armor, hindi nito mapipigilan ang mga bagay na iyon na hilahin si Wang Yuhang papasok sa isang butas. Walang silbi ang Ghost Teeth Knife at Teeth Power sa mga ganitong pagkakataon. Natagpuan ni Hansen ang kanyang sarili na mahigpit na nakahawak sa isa pang kutsilyo, at nagawa niyang putulin ang ilang mga braso nang subukan niya iyon. Nagulat siya sa resulta. Napansin ni Hansen na ito ay ang knife blank mula sa Planet Knife Grave. Ang knife blank ay parang bakal na pamalo. Wala itong talam ng talam, ngunit kahit na gayon, nagawa niyang putulin ang mga braso na hindi man lang maputol ng kapangyarihan ng isang duke. Siyempre, walang oras para pag-isipan ito ngayon. Kaya, bumalik si Hansen sa trabaho sa pamamagitan ng pag-ugoy ng knife blank. Pinutol niya ang bawat braso na kumapit kay Wang Yuhang at hinaila ang lalaki palabas sa lupa. Hindi maipikit ang mga bibig ni Naguya at Guna. Kung may makakapatay ng mga purgatorio na hayop, nangangahulugan iyon na malakas sila. Ngunit ang mga braso ay ang enerhiya ng purgatorio. Kahit na ang mga king class ay hindi makakapatay ng mga braso na iyon. Kaya, paano naputol ng stick-like item na hawak ni Hansen ang mga ito ng napakadali? Ilang segundo lang ang lumipas, ang itim na impyerno na baka ay nagmamadaling lumapit muli kay Wang Yuhang. Old Han, tulong. Nanginginig si Wang Yuhang, at hindi siya nang ahas tumakbo. Kung kikilos siya, mahuhulog siya sa mga braso. Pareho lang iyon ng maapakan ng baka. Nakita ni Hansen na halos maabot na ni Wang Yuhang ang itim na impyerno na baka, itinulak niya ito patungo kay Guna at hinampas ang baka gamit ang kanyang knife blank. Isang itim na ulo ng baka ang nagsulong sa langit. Boom! Tumakbo ang walang ulo na katawan ng baka ng ilang sandali bago natapos sa ibabaw ng mga braso. Pareho silang naging itim na usok at nawala. Malapad ang mga mata ni Naguya at Guna. Tinitigan nila si Hansen, iniisip kung gaano hindi kapanipaniwala ang buong bagay. Kabanata 1882. Patuloy na ini-swing ni Hansen ang kanyang knife blank, na parang nag-aani siya ng mga damo. Pinutol niya ang walang katapusang bilang ng mga purgatorio na hayop at ang mga nakakatakot na braso. Little Han, ano ang ginagamit mo? Napakaganda niyan. Nakanganga si Wang Yuhang. Wala lang. Maaaring kapaki-pakinabang ito ngayon, ngunit mahirap sabihin kung gaano ito kakabuti kung lumitaw ang mas mataas na antas ng purgatorio na hayop. Pero na, tumakbo na tayo. Pinangunahan ni Hansen ang lahat patungo sa bulwagan. Alam ni Hansen na ang knife blank ay walang espesyal na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ito ay simpleng anak ng isang kutsilyo, at hindi ito isang tunay na kutsilyo. Mahina pa rin ang espiritu nito, at lumalaki pa rin ito. Ngunit ang knife blank na iyon ay maaaring gawing Diyos. Iyon ay dahil ang mga bagay at armas lamang sa parehong tier ang makakatalo sa mga purgatorio na hayop. Iyon ang dahilan kung bakit niya natalo ang mga nilalang at ang mga braso. Kailangan pa ring magpasya ni Hansen kung gaano kahirap ang gusto niyang tamaan ng bawat nilalang na kanyang kinakaharap. Ang kapangyarihan ng itim na impyerno na baka ay katumbas ng isang Viscount. Kaya ni Hansen napatayin ang kanilang mga kasalukuyang kaaway, ngunit kung makaharap sila ng isang bagay na mas mataas na antas, malamang na magiging katulad siya ng ginawa ni Hanmenger at Spell. Kaya lang niyang mapaalog ang mga halimaw, at hindi makagawa ng anumang tamang pinsala. Naglakad si Hansen malapit kina Guna at Guya. Naglakad sila sa isang paikot-ikot na bilis, kaya nagpatuloy si Hansen gamit ang knife blank. Pinatay niya ang lahat ng nakikita niya sa kanyang landas. Mula sa mga braso hanggang sa dalawang ulo na hayop hanggang sa itim na impyerno na baka.
Lahat ay napatay, at pinapayagan nitong mas mabilis na gumalaw sina Guya at Guna. Hindi nagtagal at nakarating sila sa bulwagan na gusto nilang puntahan. Nang makarating sila doon, gayunpaman, ang sitwasyon ay nagbigay sa kanila ng isang malaking gulat. Ang bulwagan ay bumagsak. Ang gintong estatwa ng Diyosa Gana ay patuloy na nagniningning, bagaman, na nagpapaulan sa lugar ng isang liwanag na nagbabawal sa pagpasok ng mga hayop at mga multo na braso. Ngunit sa loob ng bulwagan, nakita ni Hansen ang 6 na anino. Sila ang mga piling tao sa King class na dating nakatakas. Nandoon din si Gold Jade King. Akala ko tumakas na sila. Bakit sila bumalik? Nagulat na tiningnan sila ni Hansen. Malamig na sinabi ni Guya, naisip nila na dahil ang purgatorio ay walang Diyos na piling tao upang kontrolin ito, maaari silang makatakas bago ito maisaaktibo. Maliwanag, nagkamali sila. Nahulaan ito ni Hansen. Pagkatapos nilang umalis, umaasa silang makatakas sa buong planeta. Sa kasamaang palad, hindi nila magawa. Kaya, sinubukan nilang sirain ang purgatorio. Umalis si Hansen sa lugar na iyon bago pa iyon, kaya hindi niya nakita ang kanilang pagbabalik. Ang 6 na hari ay may daladalang kakaibang hanay ng mga kapangyarihan. Ang paggamit ng mga kapangyarihan na iyon ay tila pumipilipit at nagpapangit sa mismong dimensyon. Ginagawa nila ang kanilang makakaya upang makalapit sa estatwa. Ang kamay ni Gold Jade King ay nakahawak sa isang espada na mukhang napakasobrano at maayos. Ang espada ay itinutulak sa estatwa ng Diyosa. Ginamit ni Gold Jade King ito ng may husay. Mukhang maaari nitong putulin ang atmosfera anumang sandali, ngunit tuwing malapit na ito sa 2 metro mula sa estatwa, ang paglapit nito ay huminto. Naging napakabagal nito, at walang halaga ng pagsisikap ang makakapagpalapit nito. Ang gintong liwanag ng Diyosa Gana ay naging matatag. Ang malalakas na armas at kapangyarihan na ginamit laban dito ay hindi makakapaglaban sa nasabing nasa salat na liwanag. Wala man lang nakakakiske sa estatwa. Hindi lang si Gold Jade King ang nakakaranas ng pagsugpo na ito. Ang parehong bagay ay nangyayari sa iba pang mga hari doon. Isang hayop na hari ang sinusubukang kagatin ito sa hangin. Ang mga pangil ng nilalang ay may kapangyarihang durugan ang mga malalakas na bagay, at mukhang malamang na masira ang estatwa gamit ang bibig nito. Ngunit sa huli ay hindi nito nagawa dahil ang kagat nito ay huminto sa 2 metro ang layo. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang pagsisikap nito, ang kapangyarihan nito ay hindi sapat upang maibigay ang pag-atake. Isang higanting hari ang may hawak ng isang malakas na martilyo. Ang martilyo ay bumabagsak sa estatwa. Ang bawat pag-ugoy ay sumisira sa hangin, ngunit hindi nito masisira ang estatwa. Hindi ito kailanman nakalapit ng higit sa 2 metro mula rito. Sa gitna ng 6 na hari, nakita ni Hansen ang isang kalbong monghe. Nakasuot siya ng damit ng monghe, tulad ng isang damit. Sinalakay niya ang estatwa gamit ang anino ng isang Buddha. Ang parehong bagay ay nangyari sa monghe tulad ng nangyari sa iba pang mga hari. Ang liwanag ng Diyos ay hindi masisira. Ang 6 ay nagtataglay ng labis na lakas. Sama-sama, patuloy silang pumalo sa estatwa. Kung isang planeta ang kanilang sinasalakay, sumabog na sana ito ng maraming beses. Kung hindi nila mawasak ang liwanag ng Diyos ng estatwa ng Diyosa, ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng isang Diyos at isang hari ay dapat na medyo malaki. Kumusta naman ang mga nobleng nasa bulwagan? Tumingin-tingin si Hansen. Bukod sa 6 na hari na umaatake sa estatwa, wala na silang lahat. Sabi ni Guya, kung saan kumikinang ang estatwa, walang mga purgatorio na hayop at mga kamay sa impyerno. Gayunpaman, ang mga ordinaryong tao ay hindi makatiis sa pagligo sa liwanag na iyon ng matagal. Maaari ko lang ipalagay na sila ay sumabog at hinayla sa purgatorio sa ganoong paraan. Guna, may paraan ba para pigilan ang purgatorio? Tanong ni Hansen kay Guna. Tiningnan ni Guna ang estatwa at ang mga piling tao, at sinabi niya, gusto kong ihandog ang aking sarili, at sana ay makuha ang kontrol nito sa ganoong paraan. Pagkatapos, masisiguro kung makalabas si Guya sa purgatorio. Gayunpaman, sa pag-atake sa estatwa, nadagdagan nila ang output ng kapangyarihan nito. Kahit na ihandog ko ang aking sarili, ang paggawa nito ngayon ay walang silbi. Napakasama mo. Gusto mo lang na makatakas si Guya sa lugar na ito, habang ang lahat ay naiwan. Galit na galit si Wang Yuhang. Hindi kayo mabait. Sino mang pumunta rito ay may dahilan para gawin iyon. Gusto nilang gamitin tayo, mamulong si Guna. Hindi ito ang oras para pag-usapan ito, kaya itatanong ko ulit, mayroon ka bang paraan? Kumunat ang noo ni Hansen. Wala. Naisaaktibo na ang estatwa. Kahit na ang isang hari ay hindi makakalapit dito.
Maliban kung may isang Diyos na narito, mamamatay tayong lahat, sabi ni Guna. Walang ibang paraan. Tanong ni Hansen, habang tinitingnan ang estatwa. Bumulong si Guna at sinabi, oo. Ang ibang paraan ay ang sinusubukan ng mga hari. Wasakin ang liwanag ng Diyos at kunin ang kontrol sa purgatorio sa mahirap na paraan, saka lang mo ito mapipigilan. Paano ko ito kokontrolin? Tanong ni Hansen. Mahirap kontrolin ang purgatorio kung wala kang dugo ng gana. Ang parehong bagay ay mangyayari kahit na ikaw ay Diyos. Ngunit sa ilalim ng estatwa, mayroong isang bitik. Maaari kang makatakas sa purgatorio sa ganoong paraan. Iyon ang plano nilang gawin, ngunit minamaliit nila ang kapangyarihan nito, sabi ni Guna, habang tinuturo ang estatwa. Tumingin si Hansen sa direksyon na itinuro niya. Ang dulo ng buntot ng estatwa ay mayroon ng isang luha sa tela ng espasyo. Mayroong isang mahabang marka doon. Ang markang iyon ay kung saan nakipaglaban ang ating mga Diyos na piling tao sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos ng 1,000,000 taon, hindi pa ito nagagamot. Iyon ang dahilan kung bakit mayroong isang malinaw na depekto. Sa kasamaang palad, ang mga Diyos na piling tao lang ang makakagamit nito. Hindi kaya ng mga king class na piling tao, kaya tiyak na hindi rin natin kaya, sabi ni Guya. Kabanata 1883. Kailangan nating subukan, kahit ano paman. Hindi tayo maaaring kusang mamatay dito. Sabi ni Wang Yuhang, pagkatapos ay tumalon sa lugar ng liwanag ng Diyos. Nang ang kanyang mga binti at ulo ay dumampi sa liwanag ng Diyos, parang tumama siya sa isang tabla ng hilaw na bakal. Tumalbog siya pabalik ng may pag-ungol, at swerte na lang na nakasuot siya ng Marquis armor ni Hansen. Kung hindi, masasaktan iyon. The asterisk man. Liwanag ba iyon o pader na bakal? Tiningnan ni Wang Yuhang ang gintong liwanag. Bakit pa kaya nagtangkang tumakas ang mga hari? Tiningnan siya ni Guya ng may paghamak. Hinawakan ni Hansen ang gintong liwanag, at parang bato ito. Napakakintab nito, hindi man lang siya nakahanap ng tahi o bitek. Kaya, sinubukan ni Hansen na gamitin ang kanyang ghost teeth knife para hiwain ang gintong liwanag. Nagliyab ang mga spark mula sa talam, ngunit hindi niya mabasag ang liwanag. Napakatibay nito. Nagulat si Hansen. Hindi nila mabasag ang pader, kaya nagsasalita ito ng malakas tungkol sa mga hari na nakagalaw sa liwanag. Ngunit kahit na gayon, sa kabila ng kanilang napakalaking lakas, hindi nila makalapit sa estatwa. Parehong hindi makapasok sina Wang Yuhang at Hansen sa liwanag ng Diyos, ngunit napansin sila ng 6 na hari kahit na sinubukan nilang tamaan ang estatwa. Tumingin-tingin sila sa kanilang paligid at nagulat. Hindi nila inaasahan na may isa pang malaking grupo ng mga tao ang nabubuhay pa. Bukod pa rito, ang grupo ni Hansen ay may average na kapangyarihan lamang. Maliban kay Iceberg Duke, ang iba ay talagang mahina. Ngunit nang makita nila sina Guna at Guya, mas nagulat pa sila. At bilang karagdagan doon, mukhang masaya sila. Ang higanteng hari, na nakasuot pa rin ng armor, ay naglakad sa harap ni Hansen. Kinuha niya sina Guya at Guna sa kanyang mga kamay at dinala sila sa estatwa. Mayroong isang mahabang pagpos. Nakita ni Hansen na nangyari ito, ngunit hindi siya gumalaw, at dinala na sila ng higanti at dinala sila sa harap ng estatwa. Ano ang gusto niyang gawin? Tanong ni Wang Yuhang. Malamig na sinabi ni Iceberg Duke, hindi nila mabasag ang liwanag ng Diyos. Gusto nilang gamitin ang dugo ni Guna at Guya upang sana ay makakuha ng koneksyon sa purgatorio. Maaaring paganahin silang maabot ang bitek. Hindi nakapagsalita si Hansen. Matapos silang dalhin, sumama sa kanila ang kanilang proteksyon na liwanag. Ang mga braso ay nagsimulang tumaas ng parang baliw. Ngunit hindi makapasok ang mga tao ni Hansen sa liwanag ng Diyos, kaya patuloy niyang ini-swing ang kanyang knife blank para putulin ang mga braso. Buddha King, ikaw ang pinakamagaling dito. Hayaan kong bahala ka rito. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay lamang sa iyo, sabi ng higanti, bago ibigay sina Guna at Guya sa monghe na hari. Sino ang pupunta sa impyerno kung hindi ako? Binasa ng hari ang linya ng isang sinaunang Buddha, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at naging isang Buddha mismo. Sa isang belo ng puting liwanag, lumapit siya kina Guya at Guna. May mga monghe pala sa Geno Universe, ha? Nagulat si Hansen dahil akala niya na ang mga monghe ay isang bagay na pantao. Hindi sila mga monghe, sila ang Buddha. Isa sila sa mga mas mataas na lahi, sabi ni Iceberg Duke. Buddha. Sina Hansen at Wang Yuhang ay nagmula sa alyansa. Parang kakaiba ang kanilang mga mukha. Ang ulo ng Buddha ay kasing kinas ng isang bamilya, walang isang buhok, na parang ipinanganak siyang kalbo. Namutla ang mga mukha ni Guna at Guya. Mukhang gusto nilang magpumiglas at makalaya.
Ngunit sa ilalim ng Buddha Light ng Buddha King, hindi man lang nila mapakurap ang kanilang mga mata. Ginagalaw ng Buddha King ang kanyang daliri, at pagkatapos ay bumagsak ang isang Buddha Light sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang noo. Higit pa ito sa isang simpleng pagtulo. Bigla, naging isang mahabang guhit ng dugo na lumulutang palayo sa kanyang ulo. Malinaw ang target nito, habang nagsimulang lumutang patungo sa estatwa. Ang dugo ay nagsimulang tumago sa gintong liwanag. Nagsimulang magtipon ng kapangyarihan sina Gold Jade King at ang iba pa, handa nang salakayin ang dugo. Habang naghahanda ang mga hari ng isang nakakatakot na pag-atake, ang liwanag na may bahid ng dugo ay nagsimulang mag-crack. Ang dugo ay nagsimulang punan ng mga bitik na parang namumulaklak na bulaklak. Masaya ang mga hari sa resulta na ito, at sumigaw ang higanti, Buddha King. Kunin ang kakanyahan ng iba pang gana, para mas mabilis tayong makatakas. Habang mas matagal tayong narito, mas malaki ang panganib na ating kinakaharap. Amitabha, sabi ulit ng Buddha King. Hindi mukhang masyadong mabait ang kanyang mukha. Tinuro niya ang noo ni Guya, at pagkatapos ay mas maraming dugo ang umaagos palabas. Iyon din ay nagsimulang lumutang patungo sa estatwa. Gamit ang dugo ni Guya at Guna, tila hamina ang liwanag ng Diyos. Patuloy na umaatake ang anim na hari ng walang tigil. Pagkatapos ay nagsimulang masira ang liwanag ng Diyos. Ang nasirang liwanag ay hindi na muling mabuo dahil sa dugo na kumakalat sa pagkalagot. Lubos na nagsaya sina Gold Jade King at ang iba pa dahil nagawa nilang sirain ang liwanag ng Diyos gamit ang kanilang mga baliw na pag-atake. Ngayon, gusto nilang lumikha ng isang landas sa pamamagitan ng liwanag ng Diyos at tumungo sa pagkalagot. Ang mga hayop na ito. Galit na galit si Wang Yuhang, sinuntok niya ang liwanag ng Diyos. Ngunit masyadong mahina siya, at hindi man lang niya mabasag ang panlabas na layer. Ang tanging nagawa niya ay maparalisa ang kanyang kamao. Hindi rin nagustuhan ni Hansen ang nangyari, ngunit sa huli, natural lang iyon. Hindi niya matutulungan sina Guna at Guya, kahit na gusto niya. At hindi rin sila nasa mas magandang posisyon. Ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi sapat upang mabasag ang liwanag ng Diyos. Kahit na naghiwa si Gold Jade King ng isang landas hanggang sa dulo, wala silang pagpipilian kundi ang pumasok. Maaaring tumalon si Hansen sa santuwaryo para sa kaligtasan, kasama si Wang Yuhang, ngunit wala nang matatagwan sina Dragon Lady at Han Menger. Kung iiwan sila, tiyak na mamamatay sila. Naparalasado sina Guna at Guya ng Buddha King. Ang kakanyahan ng kanilang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa kanilang mga noo. Mabagal ang pagtulo ng dugo, ngunit nawala na sila ng malaking dami. Lalo na si Guya. Ang dalawa sa kanila ay mukhang galit, walang pag-asa, at malungkot. Tumingin sila sa isa't isa, ngunit naunawaan na wala sa kanila ang makakagawa ng kahit ano. Hindi man lang sila makakamatay na magkahawak kamay. Tumayo sila kung nasaan sila habang ninanakaw ang kanilang dugo, unti-unti. Naghihintay sina Gold Jade King at ang iba pang mga hari na matapos silang damyugo. Ang liwanag ng Diyos ay basag, at isang landas ng dugo ang bumukas. 1 metro lang ang layo nila sa estatwa. Roar! Isang higanting dragon-like purgatorio na hayop ay humangal. Parang baliw na sumugod ito patungo kay Hansen. Ito ay isang mataas na tier purgatorio na hayop. Nang makita ito, namutla ang mga mukha ng lahat. Kabanata 1884. Si Hansen ay abala sa pagputol ng mga baluktot na braso habang ang dragon-like purgatorio na hayop ay sumugod patungo sa kanila. Wala siyang kapangyarihan para harapin ito. Nagsimulang isipin ni na Dragon Lady at ng iba pa na ito na ang katapusan. Ginamit nila ang lahat ng kapangyarihan na kaya nilang ibigay laban sa purgatorio na hayop, ngunit walang nangyari. Kumunat ang noo ni Hansen. Patuloy siyang nag-iisip, nagtataka kung ngayon na ba ang oras para gamitin ang Super King Spirit. Habang gagamitin na niya ang Super King Spirit, isang malakas na pagsabog ang narinig. Isang higanting katawan ang lumitaw, at ito ay ang Giant King. Lumapag siya sa harap nila at ginamit ang kanyang martilyo upang hampasin ang purgatorio na hayop. Umalis na kayo. Pinatay ng higanti ang purgatorio na hayop, at ang kanyang katawan ay may nagniningning na liwanag ng Diyos. Tumakbo siya pabalik sa liwanag ng Diyos, at mukhang nakikipag-usap siya kina Hansen at sa iba pa. Nagpasaya ito kay Hansen, at sinundan niya ang Giant King papasok sa liwanag ng Diyos ng Diyosa. Nanatili silang malapit sa Giant King, na ang liwanag ay parang isang kanlungan. Pinoprotektahan sila nito mula sa pagsugpo ng Diyosa. Giant King, bakit mo sila dinadala rito sa halip na magtuon sa pag-alis ng liwanag ng Diyos? Malamig na tanong ng isang hari na may sibat.
Ang boses ng Giant King ay umugang na parang kulog at sumagot siya, para sa maliit na grupong ito na mabuhay ng matagal sa purgatorio, dapat silang kapakipakinabang sa ilang paraan. At higit pa rito, kung mauubos natin ang dugo ng gana, magagamit natin ang kanila. Parang impyerno naman. Ang dugo ng dalawang gana na ito ay gumagana lamang dahil sila ay mula sa linya ng dugo ng Diyosa. Ang grupong ito ay hindi man lang gana, kaya ano ang punto? Patuloy na inaatake ng hari na may sibat ang liwanag ng Diyos habang pinapunan niya si Giant King. Mas mabuti kaysa wala, hinahampas muli ng Giant King ang bitek. Ang kanyang malalakas na pag-atake ay nakakabasag sa liwanag ng Diyos, at ang mga shockwave ay halos ihagis ang iba sa sahig. Sa kabutihang palad, sapat na ang kapangyarihan ng Giant King upang maprotektahan sila. Kung hindi, ang puwersa ay maaaring pumatay sa kanila. Akala ko gusto nilang iligtas tayo, pero hindi. Mukhang may iba silang hinahanap, sabi ni Wang Yuhang. Kahit ano paman, mas mabuti kaysa mamatay doon, gaya ng tila malamang. Tumayo si Hansen malapit sa paan ng higanti. Medyo matangkad si Hansen para sa isang tao, ngunit kahit na gayon, umabot lang siya sa bukong-bukong ng higanti. Sana lang ay makapagbukas ng landas para sa atin ang mga hari, sabi ni Iceberg Duke. Maraming kakilakilabot na kapangyarihan ang bumagsak laban sa liwanag ng Diyos, at ang landas na nabutas ay nagiging mas malalim at mas malalim. Ang dugo ni Naguna at Guya ay nasa landas, at pinipigilan nito ang liwanag ng Diyos na ayusin ang mga depensa nito. 6 na piling tao ang patuloy na sumasalakay sa landas, at sa labas ng liwanag ng Diyos, ang mga braso ay tumataas at nagkukubli sa walang katapusang bilang. Maraming purgatorio na hayop din. Hindi sila makapasok sa liwanag ng Diyos, kaya humangal sila sa mga tao sa loob. Noong una, dragon-like lang ang isa, pero pagkatapos ay lumitaw ang iba pang purgatorio na hayop. Lahat sila ay mukhang mamamatay. May isang purgatorio na hayop na mukhang isang tunay na dragon, at lumilipad ito sa langit. Mukhang kaya nitong lumunin ang lahat. Nakita rin ni Hansen ang isang nilalang na parang anghel, ngunit itim ito. Kahit ang mga pakpak nito ay itim din. Mukhang gumapang ito mula sa purgatorio. Pakiramdam ni Hansen at ng iba pa ay parang nasa isang malaking mangkok na salamin sila. Kung masisira ang mangkok, anumang purgatorio na hayop ay makakain sa kanila. Mabuti na lang na wala sa mga nilalang ang nakakapaglakad sa loob ng liwanag ng Diyos. Kahit na gayon, natatakot sina Wang Yuhang at ang iba pa. Boom! Mayroong pagsabog at ang liwanag ng Diyos ay nabasag sa ilalim ng malaking martilyo. Nagawa ng Giant King na sirain ang huling layer ng liwanag ng Diyos. Ipinakita nito ang estatwa ng katawan ng gintong gana. Ang pasukan na kailangan nila ay sa buntot ng estatwa. Namamatay na si Naguna at Guya dahil nawala na ang karamihan sa kanilang dugo. Buhay pa rin sila dahil malakas sila, ngunit dahil din sa pinilit silang manatiling buhay ng Buddha King. Nag-aalala siya na ang kanilang dugo ay magiging hindi epektibo kung mamatay sila. Nang mabuksan ang landas, tumakbo ng diretso si Giant King sa bitek. Habang pumapasok ang higanti sa bitek, lalong lumiliit siya. Sa huli, nawala siya sa loob ng lagusan ng espasyo. Halos sabay na pumasok sina Gold Jade King at Buddha King. Nang pumasok si Buddha King, hawak niya si Naguna at Guya. Ang natitirang mga piling tao ay patungo rin sa bitek. Sinundan ni Hansen at Iceberg Duke ang Giant King. Lalong lumiliit ang katawan ng Giant King habang patuloy itong pumapasok hanggang sa dumulas ito sa bitek. Sina Hansen at ang iba pa ang huling lumapit sa bitek, at sa kabutihang palad, ang landas ay patuloy na namumula. Hindi pa ito nasusupol ng liwanag ng Diyos. Kaya, mabilis siyang tumalon sa bitek. Ang dimensional na luha sa tela ng espasyong iyon ay baluktot. Naghukay si Hansen sa loob, at naramdaman niya ang parehong sensasyon na mararamdaman niya kapag gumagamit ng teleporter. Nagdilim ang espasyo, at nang maibalik ang kanyang paningin, nasa ibang lugar na siya. Nasa tuktok siya ng dagat ng mga ulap. Maraming palasyo ang itinayo sa isang kaharian sa langit. Maraming malalaking halaman na pinalamutian ng mga bulaklak sa kanilang paligid. Ito ay isang nakamamanghang tanawin ng langit tulad ng kinuha mula sa mga sinaunang mito. Lumitaw sina Hansen at ang iba pa sa plaza ng isang partikular na palasyo. Mayroong gintong fountain sa gitna nito, at mukhang napakaganda. Ngunit nang pumasok si Hansen sa makalangit na lugar na iyon, nagsikip ang kanyang tiyan. Nawala ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi na niya nararamdaman ang anumang bagay. Parang isang karaniwang mamamayan siya, walang kaunting sobrang kapangyarihan. Tumingin-tingin si Hansen, at gayon din si Iceberg Duke. At nang gawin nila iyon, nagulat sila. Hindi lang sila,
Nagulat din ang mismong Giant King at wala sa ibang mga hari ang mukhang maayos. Sina Guna at Guya, na nasa ilalim ng kontrol ng Buddha, ay naibalik na ang kanilang kalayaan. Nawala na ang lahat ng Buddha Light ng Buddha King. Maligayang pagdating sa langit. Ang langit ng gana. Tinulungan ni Naguna at Guya ang isa't isa na tumayo habang kinagat nila ang kanilang mga ngipin. Mukhang galit na galit sila. Naiintindihan naman ang kanilang galit. Ang mga gana ay itinuring na walang kwentang alipin at ang kanilang dugo ay sinipsip ng tuyo. Natural lang na magalit sila. Naisip ni Hansen na mabilis na nagiging mapait ang mga bagay. Hindi ito isang paraan palabas. Kabanata 1885. Ang gintong fountain ay naglabas ng gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay bumaba kina Guna at Guya, mabilis na inaayos ang kanilang mga nasirang katawan. Nang masaksihan ito ng Giant King, tumakbo siya patungo sa fountain at itinapon ang kanyang mga kamay sa tubig upang subukang makuha ang parehong kapangyarihan. Parg! Sigaw ng Giant King. Ang tubig ng bukal ay parang nakakakirot na asido sa kanyang mga kamay. Ang tubig ay mabuti para kina Guna at Guya, ngunit nakamamatay ito para kay Giant King. Malamig na tiningnan ni Guya si Giant King at sinabi ko na sa iyo na ito ang langit ng gana. Para sa iyo, ang lugar na ito ay wala ng iba kundi impyerno. Ang mga gana lamang ang may kapangyarihan dito, at makakatanggap ng mga biyayang ipinagkaloob ng kanilang Diyosa. Halos hindi tayo matatalo. Nawala ang lahat ng iyong kapangyarihan, kaya kaunti ka lang na mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong nilalang. Pagkatapos noon, ngumiti siya at nagpatuloy sa pagsasabi, "Syempre, dahil sa inyo ay narito kami. Kahit na sinubukan naming gamitin ang aming sariling dugo, hindi kami makakarating dito ng mag-isa. Ito ba ang langit ng purgatorio?" Kumunat ang noo ng Buddha King. "Oo, sa labas ay purgatorio, at dito ay langit," sabi ni Guya. "Narinig kong nasa ulap ang langit. Bakit narito ito? Nakarating kami dito sa pamamagitan ng isang bitek sa sleep space na aming binasag," sabi ni Gold Jade King. Ang bitek sa sleep space ay isang kasinungalingan lamang na aming nilikha tungkol sa purgatorio. Ang mga gintong ulap sa labas ay isang landas lamang na maaaring magdala sa iyo sa purgatorio sa pamamagitan ng estatwa. Hindi ka papatayin ng mga ulap ngunit maaari kang mamatay sa langit ng isang taong may kapangyarihan, syempre. Sinabi ito ni Guna, at pagkatapos ay sinuntok ang ulo ng Giant King. Ang malakas na Giant King ay lumipad ng mataas. Pagkatapos ng kanyang pagbagsak, gamulong siya ng malakas hanggang sa bumangga siya sa isang pader at nagsuka ng dugo. Tumayo si Giant King ng may galit. Siya ay isang hari na hindi pa kailanman napapahiya at talagang gusto niyang lumaban. Ngunit bago pa siya makatuwid, lumapit si Guna at sinuntok siya muli. Sa pagkakataong ito, lumipad siya patungo sa mga ulap. Hindi sumali si Guya kay Guna at naglakad lang siya patungo sa palasyo malapit sa fountain. Hindi nagtagal, nag-ugong ang mga ulap. Maraming ulap ang tumaas, at ang bawat isa ay parang hola. Maraming nilalang ang nasa loob, at isa sa kanila si Giant King. Nalaman na ngayon ni Hansen na ang mga nilalang na nakakulong dito ay ang mga nazap nang lumipad sila sa mga ulap. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Guya dahil lahat ng mga nilalang na iyon ay narito. Nakakulong sila sa mga ulap at habang hindi sila namatay, tiyak na hindi sila malaya. Gayunpaman, ang kamatayan ay tiyak na isang hindi maiiwasang bagay para sa kanila. Maraming ulap ang lumapit sa palasyo. Nakita ni Hansen na ang mga ulap na lumipad doon ay may mga gana. Binilang ni Hansen ang kanilang bilang at napansin niyang karamihan sa mga gana ay narito na ngayon. Binilang ni Hansen ang 30 o 40. Mukhang pinlano nilang mahuli para lang makarating sila dito. Ganoon din sa ibang mga nilalang na nakakulong sa mga ulap. Hindi sila makakalabas ng mag-isa. Ngunit ngayon, iba na ang mga bagay. Ang mga ulap ay sinusuportahan ng ilang multo na kapangyarihan. Ang mga gana ay ipinadala sa palasyo, at ang mga ulap ay nawala sa paningin. Malaya na sila ngayon. Napakasaya ng mga gana, at nagpatira pa silang lahat kay Guna. Pagkatapos ay nagsimula silang magsalita sa kanilang sariling wika na hindi maintindihan ni Hansen. "Ihagis ninyo silang lahat sa mga ulap. Nararapat lamang iyon sa kanila," galit na sinabi ni Guna habang tinuturo ang mga hari. Ang mga gana ay patungo kina Gold Jade King at sa iba pa. Hindi nila magagamit ang Geno Armor, kaya mas masahol pa sila kaysa sa isang karaniwang mamamayan. At habang may mga kasanayan sila, wala silang kapangyarihan para gamitin ang mga ito. Mabilis silang dinala sa dagat ng mga ulap. "Hoy! Hoy! Magkakasama tayo!" Lumapit ang isang gana kay Hansen at sinubukang dalhin din sila.
Mabilis na sumigaw si Wang Yuhang. Lumingon pa nga siya kay Guna at sinabi, Guna, wala kaming masamang intensyon sa iyo. Pinagdaanan natin ang lahat ng iyon ng magkasama. Hindi ba't ginagawa tayong magkaibigan? Tiningnan ni Guna si Wang Yuhang at pagkatapos ay si Hansen at sinabi ng may nakalalasong tono, hindi rin kayo mabait na mga tao. Umalis na kayo. Alam ni Hansen na kinidnap niya si Guna na hindi nagpasaya sa kanya. Hindi niya siya ituturing na kaibigan. Hindi kayo tapat. Nang makita ni Wang Yuhang na papalapit ang mga gana, nagsimulang umatras siya. Walang saysay ito. Tumalon na lang tayo. Pinadali ito ni Hansen. Siyempre, tinutukoy niya ang pagtalon sa mga ulap. Tumalon sina Han Menger at Dragon Lady nang hindi nag-iisip. Hindi gusto ni Iceberg Duke na matamaan, kaya tumalon din siya. Hindi naisip ni Wang Yuhang na may ibang paraan palabas doon, kaya tumalon din siya. Hindi nagtagal, nakita nilang lumulutang sila sa loob ng mga ulap. Nakakulong sila sa loob ng mga ito. Nasa katulad na sitwasyon sina Giant King at Gold Jade King. Nakakatakot ang makalangit na kapangyarihan ng pagkabilanggo na ito. Maliban sa mga gana, walang hari ang makatakas. Malamang na isang Diyos lamang ang makakabasag sa mga kadena na nagbubuklod sa kanila. Lumabas si Guya sa palasyo. Hawak ng kanyang mga kamay ang isang piraso ng gintong alahas. Hindi masabi ni Hansen kung ano iyon, ngunit magagamit ni Guya ang kapangyarihan ng mga hiyas upang kontrolin ang mga ulap. Umupo si Hansen sa kanyang ulap, pinapanood si Guna at ang iba pa. Siyempre, hindi lang siya uupo doon. Mag-iisip siya ng paraan para ayusin ang lahat ng ito. Sa langit ng gana, lahat ng kapangyarihan maliban sa mga gana ay nasusupal. Kahit na ang Ghost Teeth Knife ay walang kapangyarihan. Hindi rin niya maipatawag ang Geno Armament. Ngunit mayroon si Hansen ng isang bagay na hindi limitado, ang knife blank na nasa kanyang kamay ngayon. Mayroon pa ring kakaibang kapangyarihan sa loob nito. Maliban sa knife blank, nakaramdam din si Hansen ng isang kapangyarihan sa loob niya na hindi limitado. Nasa gilid ng palasyo sina Guna at Guya. Tiningnan nila ang mga taong kanilang ikinulong at ang kanilang mga titig ay mukhang nakakatakot. Mukhang gusto nilang patayin ang kanilang mga bilanggo. Kabanata 1886, tiningnan ni Guya si Buddha King. Ang mga ulap na nakakulong kay Buddha King ay tumaas at lumutang patungo sa kanya. Kinuha mo ba ang pinuno? Walang ekspresyon na tanong ni Guya kay Buddha King. Amitabha, hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Sabi ni Buddha King matapos magsalita ng kanyang parirala ng Buddha. Tiningnan ni Guya si Buddha King at nagpatuloy sa pagsasabi, alam ko kung gaano kalakas ang mga cow. Kung wala silang suporta, hindi sila magiging matapang na tradorin sa atin sa paraang ginawa nila. Amitabha, ano ang kinalaman niyan sa akin? Sabi ni Buddha King. Iniisip mo bang hindi namin napansin ang pagpupulong ni Buddha Duke sa pinuno ng cow? Mukhang galit si Guya, at nagpatuloy siya sa pagsasabi, kung nakinig lang sa akin ang pinuno, wala sana sa mga ito ang nangyari. Sabihin mo sa akin, saan nagpunta ang pinuno? Ngayon ay naunawaan ni Hansen kung bakit hindi sila nakakita ng mas malakas na gana. Sa auction, nakakita lang sila ng mga Viscount. Hindi lumitaw ang mga duke, at hindi rin ang mga earl. Dinala na sila ni Buddha King. Ginamit ni Buddha King at ng mga cow ang auction house bilang isang distraction para sa ibang mga lahi. Habang nagaganap iyon, ang mas mahahalagang gana ay matagumpay na kinidnap. Hindi inaasahan ni Buddha King at ng mga cow na ang purgatorio ay papasok sa laro. Siyempre, hindi kasalanan ni Buddha King. Walang umaasang ang Diyos na bagay ng gana ay nasa kamay ng mga gana. O para naruroon ito sa loob ng isang random na estatwa. Amitabha, kung pakakawalan mo ako, pananatilihin kitang ligtas at muling pagsasamahin kayong lahat. Inamin ni Buddha King na hawak niya ang kanilang pinuno na malinaw na plano niyang gamitin ito bilang pangungutya. Ngunit sa sandaling sinabi ito ni Buddha King, hinugot ni Guya ang isang multo na scimitar at iniswing ito patungo sa kanyang leeg. Sa isang iglap, ang piling tao sa King class ay napugutan ng ulo. Gamulong ang kanyang ulo sa sahig na nakabukas ang kanyang mga mata. Walang umaasang papatayin lang ni Guya ang ulo niya. Lahat ng ibang mga hari ay nagulat sa kanilang nasaksihan. Si Guya ay isang napakadesidido na individual. Sa langit na ito, ang buhay ng isang piling tao sa King class ay kasing walang halaga at kahinaan ng isang karaniwang mamamayan. Walang kailangang igalang sila. Nagulat si Hansen, ngunit may katuturan iyon. Naglagay na si Guya ng isang spell para maisaaktibo ang purgatorio, kaya oo, ang katotohanan siya ay isang napakadesidido na tao ay naitatag na. Ate, pinatay mo si Buddha King. Kumusta naman ang ating pinuno?
Parang nag-aalala si Guna. Malamig na sinabi ni Guya, ang pagpatay sa kanya ay walang silbi. Hindi ibabalik ang ating pinuno, ngunit huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Malamang nagagawing alipin siya dahil hindi siya papatayin ng Buddha. Hindi nagsalita ang ibang mga hari, at tama si Guya. Hindi mailigtas ng mga gana ang sinuman. Kung nagmamadali sila at umalis sa purgatorio, makakahanap ng pagkakataon si Buddha King. Sa halip na iligtas ang kanilang mga kamag-anak, mahuhuli sila tulad ng iba. Alam ng lahat na ito ay isang pamilya ang bagay, ngunit hindi lahat ay makakagawa ng desisyon na tulad niya. Ang pagpatay ni Guya kay Buddha King ay nagwakas sa kanyang mga panlilinlang at panloloko. Bilang din ito ng paghihiganti para sa kanyang sariling mga tao. Nang tiningnan ni Guya ang mga ulap, napansin niyang nagulat ang lahat ng mga piling tao. Ikaw, tiningnan ni Guya si Hansen. Nagsalita siya ng isang salita, at ang ulap ni Hansen ay nagsimulang lumipad patungo sa kanya. Nagulat ang lahat. Walang umaasang ang pangalawang taong papatayin niya ay si Hansen. Ano ang ginagawa mo? Marami na tayong pinagdaanan ng magkasama. Hindi natin kinuha ang iyong dugo, at hindi rin natin pinilit na gawin ang anumang bagay laban sa iyong kalooban. Bakit hindi mo patayin ang mga taong nagnakaw ng iyong dugo sa halip na si Old Han, ha? Sabi ni Wang Yuhang. Hindi siya pinansin ni Guya at tiningnan si Hansen. Pero binubuli mo si Guna, hindi ba? Ano ang gusto mo sa akin, kung gayon? Tanong ni Hansen, habang nakaupo sa ulap. Hindi mo sinaktan si Guna, at tinulungan mo kami. Maaari akong magbigay sa iyo ng isang pagkakataon. Tiningnan ni Guya si Guna habang nakikipag-usap kay Hansen. Ano ang gagawin ko sa pagkakataong ito? Hindi naniniwala si Hansen na hahayaan siyang umalis ng ganoon kadali. Patayin mo sila, at maituturing kang isa sa amin. Tinuro ni Guya sina Gold Jade King, Giant King, at ang iba pa. Ang 5 hari ay ipinadala pasulong, malapit kay Hansen. Magandang ideya. Ang pagpatay sa napakaraming piling tao ay magbibigay sa akin ng napakaraming kaaway, at iyon lang ang kailangan ko. Kahit na isang hari ng rebate. Kahit na si Knife Queen ay hindi ako ipagtatanggol para sa ganoong paglabag. Gamit ang pangungutya na ito, maaari lang akong magtrabaho para sa iyo at walang iba. Kung hindi ko gagawin ang sinasabi mo, maaari mong sabihin sa iba at gawin akong isa sa mga pinakahinahanap sa universo. Malamig na sinabi ni Hansen. Papatayin mo ba sila o hindi? Tanong ni Guya, habang tinitingnan si Hansen. Siyempre, bakit hindi? Hindi sila ang aking pamilya. Walang saysay na isuko ang aking sariling buhay para sa kanila. Nagkibit-balikat lang si Hansen. Mabuti. Gamitin mo ito para putulin ang kanilang mga ulo, at pagkatapos ay maituturing kang kaibigan. Ibinigay ni Guya ang Ghost Scimitar kay Hansen. Napaligiran ng mga ulap sina Giant King at Gold Jade King. Hindi sila makagalaw. Pinanood nila ang paglapit ni Hansen, na hawak pa rin ang kanyang kutsilyo. Hansenador, talagang gusto mo bang tradorin si Knife Queen at ang rebate? Malamig na sinabi ni Gold Jade King. Sa aking pagkakaalala, hindi mo naman ako itinuring na isa sa mga rebate. Kung ginawa mo, isasama mo sana ako nang subukan mong makatakas. Ngayon iniisip mo bang tinatridor kita? Biro ba ito o ano? Bahagyang idiniin ni Hansen ang sandata sa leeg ni Gold Jade King. Ang paghawak ng talim ay nagbigay sa kanya ng malamig na pawis. Ngunit hindi siya pinutol ni Hansen. Pagkatapos ay dinala niya ang scimitar sa harap ni Giant King at sinabi, ano ang sinabi mo? Sinabi mo na kung hindi sapat ang kanilang dugo, gagamitin mo ang sa amin. Dapat kitang patayin para doon, hindi ba? Patayin mo ako kung gusto mo. Basta gawin mo na ang kalokohan at tapusin mo na, matigas na sinabi ni Giant King. Hindi tumama si Hansen. Naglakad siya sa tabi ng bawat piling tao, at sa huli ay lumingon siya kay Guya at sinabi, 5 itong piling tao sa King Class. Magiging sayang kung papatayin silang lahat. Dapat mo silang hawakan. Kung hindi mo sila papatayin kita at ang iyong mga kaibigan, mapanganib na sinabi ni Guya. Walang paraan na mamamatay tayo. Ngumiti si Hansen. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Ako ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari dito, sabi ni Guya. Ibinato ni Hansen ang Ghost Scimitar pabalik kay Guya at sinabi, mula ngayon, ako ang nagdedesisyon. Ikaw at si Guna ay maaaring maging aking mga sekretarya. Pakitunguhan ng maayos ang lugar na ito, at gagantihan kita ng mabuti. Tiningnan ni Guya, Guna, ang mga gana, at ang mga hari si Hansen na parang baliw. Kabanata 1887. Talaga bang sinabi mo iyon? May sakit ka ba? Tanong ni Guna, na itinaas ang kanyang mga labi sa isang pangungutya.
Tiningnan ni Guya si Hansen at dahan-dahang sinabi, Hansenador, espesyal ka. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan kita ng pagkakataong ito. May pagkakataon kang makipagkaibigan sa mga gana. Ito ang purgatorio, maliban kung lumitaw ang isang Diyos na piling tao, walang makakahamon sa aking kalooban. Si Buddha King ay isang magandang halimbawa para sundin mo. O ayaw mo bang matapos na katulad niya? Tumanggaw si Hansen at sinabi, at akala ko matalino ka. Ako ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon dito. Ikaw at si Guna ay maaaring maging aking mga sekretarya at wala ng iba. Huwag kang magkamali. Nawala na ang bait ng hayop na ito. Ikulong natin siya, sinabi ni Guna sa iba. Ginamit muli ni Guya ang kanyang hiyas upang kontrolin ang mga ulap. Ngunit mukhang hindi magagamit ang mga ulap upang mahuli ang mga tao maliban kung tumalon sila mula sa plataporma. Binura ni Guya ang ulap ni Hansen dahil inaasahan niyang papatayin niya ang mga hari. Upang makontrol niya siya, kailangan muna siyang pumunta sa ulap. Ilang Gana Viscounts ang sumugod patungo kay Hansen, umaasang mahuli siya ng mabilis. Pinanood ng mga hari na nakakulong ang mga ito kay Hansen. Nagtataka sila kung ano ang kanyang plano. Sa lugar na ito, kahit na ang mga hari ay hindi makakalaban sa mga gana. Maliban kung mayroon silang Diyos na piling tao na gumagamit ng mga Diyos na bagay, halos hindi matatalo ang mga gana. Hindi sila makakalaban ng mga hari, at si Hansen ay isang baron. Hindi maintindihan ni Iceberg Duke kung anong uri ng panlilinlang ang gustong gawin ni Hansen. Ang pagpatay sa mga hari ay magagarantiya ang kaligtasan ni Hansen. Ngunit hindi niya tinanggap ang alok at ngayon ay hindi tiyak ang mga bagay. Habang nagawa ni Hansen ang hindi kapani-pani walang mga pagganap sa labanan sa ibang lugar, iba ang purgatorio. Kahit na si Iceberg Duke ay hindi nag-isip na makakalaban siya dito. Gayunpaman, umaasa siyang gagawa siya ng isang bagay. Kung may isang bagay na alam ni Iceberg Duke tungkol kay Hansen, iyon ay hindi siya baliw. Nakita ang ilang Viscounts na mabilis na papalapit, hindi pa rin gumagalaw si Hansen. Sa huli, hinugot niya ang kanyang knife blank. Ngunit hindi gaanong nag-aalala ang mga Gana Viscounts tungkol doon. Hanggang ngayon, ang mga Gana lamang ang nakakagamit ng mga bagay na may kapangyarihan doon. Boom! Isang nakakatakot na presensya ang sumabog mula kay Hansen na parang binabasag ang lupa. Parang isang hayop siya na tumitingin sa langit. Teeth Knife Knife Mind. Parehong sumigaw sina Gold Jade King at Iceberg Duke. Ang Teeth Knife ng Rebate ay medyo sikat. At kahit na gayon, hindi gaanong maraming tao ang nakakapag-practice nito. Mas kaunti pa ang nakakagamit nito ng maayos sa larangan. Si Hansen ay isang tagalabas. Napakagulat na magagamit niya ang mga kapangyarihan ng ngipin, halos hindi ka panipaniwala. Ngunit ngayon, hindi iyon ang pangunahing pag-aalala. Hindi lang dahil ginagamit niya ang Teeth Knife Knife Mind, kamangha-mangha na nagawa niyang ipatawag ang kapangyarihan, habang ang iba ay nasusupol ng mga Diyos na patakaran na namamahala sa lugar. Malalakas ang kalooban ni na Gold Jade King at ng iba pa, ngunit sa purgatorio, hindi nila mailabas ito. Ang knife mind ni Hansen ay magagamit ng buong lawak nang hindi nagdurusa mula sa paghadlang at pagsugpo ng purgatorio. Ngunit ito ay dahil ang knife mind ni Hansen ay umabot na sa antas ng purgatorio. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito nasusupal. Ngunit si Hansen ay isang baron lang. Paano posible na magkaroon siya ng ganoong karanasan na knife mind? Nagulat ang lahat ng mga nobleng. Nagdulot ito sa ilang tao na mag-isip na si Hansen mismo ay isang Diyos na piling tao na nagkukubli. Maliban sa mga Diyos na piling tao, sino ang makakapagpakita ng ganoong kahangahangang knife mind dito sa lahat ng lugar? Ano ito? Gaano katagal na siyang nagpa-practice ng teeth knife? Paano posible na natutunan niya ang teeth knife knife mind? Ang isipan na ito, kung hindi ako nagkakamali, ay mas malaki kaysa sa mismong Reyna. Halos hindi makapaniwala si Iceberg Duke sa kasalukuyang tanawin. Ngunit nandoon iyon, si Hansen at ang kanyang knife mind. Wala siyang iba kundi isang halimaw. Biglang umatras ang mga Gana Viscounts na mukhang napakaputla. Ang isang Diyos na knife mind ay isang napakasama na bagay, at maaari nitong masira ang kalooban ng isang tao gamit lamang ang bigat ng presensya nito. Ngunit ang knife mind ay isang knife mind lamang, at si Hansen ay walang Diyos na katawan. Kung naruroon ang isang matanda ng Rebate, ang knife mind ay maaaring magamit upang patayin ang lahat ng Gana ng matagal na panahon. Tiningnan ni Guna at Guya si Hansen ng may pagkagulat. Ang knife mind na kanilang nasasaksihan ay nagpapatigil sa kanila. Diyos ba siya? Napakagulat ni Guna. Imposible. Wala akong ideya kung bakit mayroon siyang knife mind na ito, ngunit hindi siya Diyos. Bakit nakatayo pa rin kayong lahat? Huliin ninyo siya. Ang langit na ito ay para sa mga Gana.
Ito ay isang santuwaryo na partikular na itinayo para sa atin. Ligtas tayo dito. Talagang natatakot si Guya sa nangyayari. Gayunpaman, nagawa niyang kontrolin ang kanyang sarili at magbigay ng mga utos na sinasabi sa kanyang mga tao na agawin si Hansen. Sa langit, maliban kung ang mga gana ay mapatay, ang kanilang mga sugat ay magsasara at gagaling ng napakabilis. Halos hindi sila namamatay sa maraming aspeto. Nakita ang mga Gana nobles na patuloy na sumusulong, sinabi ni Hansen, ayaw kong saktan ang sino man sa inyo, kaya bakit ninyo ako pinipilit na gawin iyon? Nalulungkot si Hansen. Plano niyang gamitin ang kanyang makapangyarihang knife mind upang lokohin ang kanyang mga kaaway. Ngunit maliwanag, masyadong matalino si Guya para doon. Nabigo ang mga plano ni Hansen. Ang knife mind ay isang knife mind lamang pagkatapos ng lahat. Ang paggamit nito sa mga kasanayan sa kutsilyo ay napakasama, ngunit ang knife mind sa sarili nito ay walang ginagawa. Maliban sa knife blank at sa Diyos na knife mind, ang kapangyarihan ni Hansen ay nasa ilalim ng malaking pagkapagod. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsuko si Guya, at patuloy niyang inutusan ang kanyang mga tropa ng Gana na arestuhin si Hansen. Sa ganoong kaso, kailangan kong gawin ang plano B. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ni Hansen, at pagkatapos, mabilis na kumalat ang liwanag sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Ang plano B ni Hansen ay palaging pareho, ipapalagay niya ang pagkakakilanlan ni Dollar. Naisaaktibo niya ang kanyang Super King Spirit. Ang kanyang itim na buhok ay naging kumikinang na puti. Mabilis itong lumaki, at naging isang mahabang puting daloy ng buhok. Ang kanyang katawan ay nagliwanag ng banal na liwanag. Habang nagliliwanag ang liwanag mula sa kanya, ang kanyang katawan ay hindi mukhang tunay. Sa halip parang isang nasunog na plato ng bakal siya. Parang isang kalahating transparent na Diyos siya. Ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ay nag-alab mula sa kanya. Nagulat ang lahat. Pinanood nila ang paglapit ng Diyos na katawan. Talagang magagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan sa langit. Mukhang nagulat si Guna. Umatras siya ng ilang hakbang. Ilang Viscounts ang nasa harap mismo ni Hansen ngayon. Iniswing nila ang kanilang mga espada at braso patungo sa kanya. Natatakot sila. Orihinal na plano nilang dalhin siyang buhay, ngunit ngayon ay masigasig na silang mag-Aihuijian. Nang tumama ang mga liwanag ng espada kay Hansen, parang wala silang tinatamaan. Hindi man lang nasaktan si Hansen. Kabanata 1888. Paano nangyari iyon? Lahat ay nakatitig kay Hansen, na mukhang Diyos ngayon. Ginamit ng mga Gana ang lahat ng kanilang kapangyarihan kay Hansen, ngunit wala silang nagawa. Ang katawan ni Hansen ay parang isang tunay na Diyos. Kaya niyang iwasan ang anumang mortal na pinsalang ipinataw sa kanya. Tiningnan ni Iceberg Duke si Hansen. Lubos siyang nagyelo, at ang kanyang isipan ay tumigil ng tuluyan. Bahagi ito dahil sa pagkagulat, ngunit dahil din sa natuklasan niya na ngayon ang isang lihim. Isang napakakatakot na lihim. Si Iceberg Duke ay pinakamatalik na kaibigan ni Hisha. Siya rin ang kanyang pinakamatapat na tagasunod. Lubos na nagtiwala si Hisha kay Iceberg Duke. Nagbahagi sila ng maraming lihim sa isa't isa, at ibinahagi nila ang maraming pribado at personal na bagay. Sinabi ni Hisha kay Iceberg Duke na minsan siyang binubuli ng isang tao sa Demon's Grave. Ang lalaking nang bully sa kanya ay tinawag na Dollar. Inutusan siya ni Hisha na panatilihin ang kanyang mga tainga sa lupa at matuto ng anumang kaya niyang matutunan tungkol sa mahiwagang Dollar. Hanggang ngayon, wala pang nakita si Iceberg Duke. Ngunit alam ni Hisha kung ano ang hitsura ni Dollar, at kaya niyang ilarawan ang kanyang mga kapangyarihan. Ang kapangyarihan na ginagamit ngayon ni Hansen ay halos kapareho ng inilarawan ni Hisha. Binigyang diin ni Hisha ang lahat ng ito ng higit sa isang beses, kaya naaalala ito ng mabuti ni Iceberg Duke. Si Hansenador ay si Dollar. Nakakatakot ito. Naramdaman ni Iceberg Duke ang lamig, at nagsimula siyang pawisan ng malamig. Ang mahalaga, makapangyarihang estudyante ni Hisha ay, sa katunayan, ang kanyang kaaway, ang taong pinakakinaiinisan niya. Ang pag-iisip lamang tungkol sa malupit na pag-ikot ng kapalaran ay nagpaikot-ikot sa isipan ni Iceberg Duke. At habang tinitingnan niya si Hansen, bigla siyang mukhang demonyo. Ngunit wala ng oras si Hansen para kumilos ng maayos. Nang isuot niya ang kanyang Super King Spirit Mode, itinaas niya ang kanyang Ghost Teeth Knife at hinayaan ang kutsilyo na magalit ng lila na liwanag. Ang lila na liwanag ay tumaas ng nasa salat sa talam. Pinayagan ng Super King Spirit si Hansen na ilabas ang mga kapangyarihan na nasa loob ng lahat ng kanyang gamit. Tulad ng banal na palaso ng buto ng anghel, na isaaktibo ng Ghost Teeth Knife ang sariling kapangyarihan nito.
Ang kapangyarihan ng Ghost Teeth Knife na sinamahan ng Diyos na Knife Mind ni Hansen ay nagpatigil kina Guna at Guya. Mayroon lamang isang paliwanag kung bakit nagagamit ni Hansen ang mga nakakatakot na kapangyarihan na iyon sa purgatorio, dapat siyang isang Diyos na piling tao. Ang mga Diyos na piling tao lamang ang makakapagamit ng kanilang mga kapangyarihan sa langit tulad ng ginagawa niya. Habang iniisip nila ang pakikipaglaban sa isang Diyos na piling tao, biglang nawala ng pag-asa ang mga gana. Ang kanilang mga mukha ay naging mapatla at nawala ng kulay. Hindi maganda ang mga bagay para sa kanila. Si Guya ang pinakamaputla sa lahat. Mayroon siyang bato upang kontrolin ang purgatorio, ngunit hindi siya Diyos. Ang tanging mayroon siya ay ang dugo ng linya ng Diyosa. Hindi niya makokontrol ng maayos ang langit. At alam niyang hindi siya makakapagkumpetensya o mapipigilan ang kapangyarihan na iyon. Tinitigan ni na Gold Jade King at ng ibang mga bilanggo na noble si Hansen. Hindi makapaniwala si Gold Jade King na ang estudyante ni Knife Queen ay ganoon kalakas. Hinugot ni Hansen ang kanyang Ghost Teeth Knife at nagsimulang i-swing ito patungo kina Guna at Guya. Ang mga liwanag ng kutsilyo ay parang mga individual na halimaw na gustong lunukin ang buong dimensyon na kanilang tinitirhan. Naging kulay abo ang mga mukha ni Guna at Guya. Gusto silang tulungan ng mga gana, ngunit masyadong mabilis ang kutsilyo. Hindi sila nakaka-react sa oras, at bumabagsak na ito sa dalawang babae. Ngunit hindi ito tumama kina Guna o Guya. Sa katunayan, lumipad ito sa kanila na tumama sa fountain sa likod nila. Katsa! Gamit ang pag-agos na iyon ng kapangyarihan, ang buong palasyo sa likod nila ay nabasag sa kalahati. Hindi pa rin iyon ang katapusan. Matapos ang nakakatakot na kapangyarihan ng ngipin ay putulin ang palasyo sa dalawa, kumalat ito. Isang lila na usok ang lumulunok dito, na nagpapakitang ang palasyo ay parang isang sampay na guho. Boom! Nang matakpin ng lila na usok ang palasyo, bigla itong nabasag at naging mga piraso. Ang alikabok ay sumasakal sa hangin, at ang buong makalangit na kaharian ay nanginginig at nanginginig. Lahat ay nasa lubos na pagkagulat. Nakita ang Diyos na lalaki at ang palasyo na kanyang ginawang mga labi, walang makahanap ng mga salita para magsalita. Ibinalik ni Hansen ang kutsilyo sa talukbong sa kanyang baywang, at pagkatapos ay nawala ang puting liwanag. Muli siyang mukhang normal. Tiningnan niya sina Guna at Guya at malamig na sinabi, akala ko matalino kayong dalawa, at nais kong bigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Gusto kong maging sekretarya mo ikaw at si Guna. Ano ang palagay mo sa panukalang iyon ngayon? Halos pareho ang mga pangungusap tulad ng dati, ngunit ngayon, ang mga salita ay ibang-iba kaysa sa dati. Paralisado si Guya. Tumayo lang siya kung nasaan siya. Ngayon na tinanggal na ni Hansen ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan na iyon, mas misteryoso pa siya. Parang Diyos siya, na nagkukubli bilang mortal. Hinailan ni Guya si Guna palapit, at pagkatapos ay lumuhad siya. Kami ni Guna ay handang sumunod sa iyo. Ang aming mga buhay ay nakatuon sa iyong serbisyo. Pakipatawad kami at ang natitirang bahagi ng aming lahi mula sa tiyak na pagkawasak. Earth K. Ang planeta Crooked Rock ay nagdusa ng isang malaking sakuna. Lahat ng nilalang doon ay napatay sa isang araw, at kasama na roon ang lahat ng mga hari na naroon. Walang natitirang bangkay. Nang dumating ang mga rescue team, wala silang nakitang anumang nabubuhay. Ngunit batay sa kanilang nakikita, iilang tao ang nagpalagay tungkol sa nangyari. Ang purgatorio ay hindi isang malaking lihim, kaya nahulaan nila na ang mga gana ang umaatake. May dumating pagkatapos noon upang siyasatin ang insidenteng ito na gustong malaman kung nasaan ang purgatorio. Si Hansen ay nasa kanyang pagbabalik sa kanyang barko. At mayroon siyang isang bagay sa kanyang isipan na nagbibigay sa kanya ng isang malaking sakit ng ulo. Sumusunod na ngayon sa kanya sina Guya at Guna, at gumawa si Hansen ng mga hakbang upang mapanatili ang kanilang mga buhay sa kanyang mga kamay at tiyaking hindi sila mag-aalsa. Nilunok ng purgatorio ang lahat sa planeta Crooked Rock. Tumigil na ito ngayon, ngunit ang hiyas na ginamit ni Guna at Guya upang kontrolin ang estatwa ay naging isang maliit na gintong estatwa na dinala ni Hansen. Ang mga nobles at gana ay nakakulong pa rin sa langit na iyon, at hindi plano ni Hansen na palabasin sila anumang oras. Pagkatapos ng lahat, nakita nila na naging Super King Spirit si Hansenador. Hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan ang mga ito, kaya hindi niya sila mapapalabas pabalik sa universo. Lalo na si Iceberg Duke. Hindi niya hahayaan na makita ulit ni Isha ang babae. Ngunit kung hindi babalik si Iceberg Duke, ano ang sasabihin niya kay Isha tungkol sa nangyari? Kung sasabihin niyang nawala si Iceberg Duke sa planeta, paano niya ipapaliwanag na maayos siya? Kung sasabihin niyang hindi sila nasa planeta Crooked Rock, bakit wala si Iceberg Duke?
Sumakit ang ulo ni Hansen nang isipin kung paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito. Ang barko ay hindi pa nasa Narrowmoon, at gayunpaman, ang barko ni Isha ay dumating upang makipagkita sa kanya. Ang kanyang biglaang paglitaw ay nagbigay kay Hansen ng isang pagkagulat. Alam niyang susundan siya ni Isha at Iceberg Duke. Kabanata 1889. Nasaan si Iceberg Duke? Tanong ni Isha kay Hansen habang nakatayo sila sa knife battleship. Reyna, hindi ko alam kung nasaan si Iceberg Duke. Ngumiti ng mapait si Hansen. Hindi niya plano na umamin ng kahit ano. Bukod pa rito, walang nakaligtas sa planetang iyon at lahat sila ay nakakulong sa purgatorio. Hanggat hindi niya inaamin ang nangyari, walang ebidensya ang makikita na nagmumungkahi ng iba. Paano mo hindi malalaman? Dapat ay nasa tabi mo si Iceberg Duke sa lahat ng oras, pinuprotektahan ka. Kakausapin siya ni Isha ng kalmado, ngunit naramdaman ni Hansen kung ano talaga ang kumukulo sa ilalim ng ibabaw. Kung bibigyan niya siya ng maling sagot, alam lamang ng Diyos kung ano ang mangyayari. Hindi nagatubili si Hansen na sabihin sa kanya, si Iceberg Duke at ako ay pumunta sa planeta Crooked Rock. Gusto kong makita kung kaya kong mag-recruit ng ilan sa mga gana, ngunit nang makarating ako, napagtanto kung wala akong pagkakataon. Kaya, hiniling ko sa kanya na tulungan akong mag-recruit. Ngunit pagkatapos, nag-alsa ang mga kaw. Inilagay nila ang mga gana sa auction. Inanyayahan kami, kaya nauna si Iceberg Duke sa auction. May ibang mag-recruit para sa akin, hindi na ako nag-abalang pumunta. At ano ang nangyari pagkatapos? Tanong ni Isha. At pagkatapos ay nire-recruit ko sila. Bago kami makabalik sa barko, ang buong planeta ay natakpan ng mga gintong ulap. At maraming braso ang lumalabas sa lupa, kasama ang maraming hayop na gumapang mula sa isang nether. Sinubukan naming magtago sa isang kuweba, at nakipaglaban kami sa mga halimaw na magkakampi. Pagkatapos ng isang araw nito, ang mga hayop, braso, at ulap ay nawala. Nang makabalik kami sa barko, napansin naming wala na si Iceberg Duke, at gayon din ang marami pang iba. Lahat ng iba pa sa buong planeta ay wala na rin. Nagluto si Hansen ng isang masaganang halo ng mga kasinungalingan at katotohanan upang ibenta ang kwento. Kailangan niyang patuloy na tumakbo gamit ang sinulid na ito, naniniwala man si Isha sa kanya o hindi. Tiningnan ni Isha si Hansen, Hanmenger, Dragon Lady, Wang Yuhang, at pagkatapos ay tumingin ulit kay Hansen. Paano mo hinarap ang mga nilalang na iyon at ang mga braso? Ang mga braso na iyon ay nakakatakot. Wala kaming nagawa ang aming mga kapangyarihan. Kung mahuli kami, hihilahin kami sa lupa. Ang mga hayop ay mas nakakatakot pa. Wala kaming nagawa ang aming mga kapangyarihan upang hadlangan ang kanilang pag-atake. Sina Spell at Menger lang ang nakakalaban sa kanila, sabi ni Hansen. Sinasabi mo bang matatalo ni Spell at ng kanyang mga kapangyarihan ang mga purgatorio na hayop? Tanong ni Isha nang may kunot-noo. Oo, ngunit hindi nila kayang harapin ang mga braso. Ngunit nakaligtas kami dahil sa bagay na ito. Pinayagan kami nitong putulin ang mga braso. Ipinakita ni Hansen sa kanya ang kanyang knife blank na ipinagmamalaki ito. Kinuha ni Isha ang knife blank at pinagaplos ito ng kanyang mga daliri. Naglabas siya ng isang uri ng lila na kapangyarihan sa knife blank, ngunit hindi masipsap ang kapangyarihan. Nagulat si Isha, at sinabi niya, ang knife blank na ito ay banal. Hindi katakataka na kaya nitong putulin ang mga kamay sa impyerno. Gamit ang elemento ng Diyos, ibig sabihin ba ay isang Diyos na bagay ito? Masaya si Hansen na marinig ito. Umiling si Isha at sinabi, hindi ito isang Diyos na bagay. Ito ay isang material lamang para sa isang Diyos na bagay. Napakahusay. Kaya kung gawin itong isang bagay, kung gayon, oo. Dapat mong kunin ang kutsilyong ito, aking reyna. Dapat mong gawin itong isang banal na kutsilyo, at gawin itong isang bagay na talagang Diyos. At pagkatapos, maaari mong gulatin ang buong universo. Mabilis na sinabi ni Hansen. Handa mo bang ibigay ito sa akin? Ngumiti si Isha kay Hansen, habang hawak ang knife blank. Siyempre, ikaw ang aking master, pagkatapos ng lahat. Ang iyong kaluwalhatian ay ang aking kaluwalhatian. Kung mas marami kang nakamit, mas magiging proud ako. Ito ay isang maliit na knife blank lang. Kung mayroon akong isang Diyos na kutsilyo, ibibigay ko muna iyon sa iyo. Kung gumanda ang iyong buhay, tiyak na magiging mas maganda rin ang aking buhay. Mukhang napakaseryoso ni Hansen. Mukhang mas mabait si Isha ngayon, ngunit ibinalik niya ito kay Hansen. Mabait ka, ngunit ang knife blank na ito ay nakuha sa knife grave. Magiging mahirap na gawin ito, at hindi ito masyadong banal. Natatakot akong hindi ko ito magagawang isang makapangyarihang bagay.
Pagkatapos ng isang pag-post, nagpatuloy si Hisha sa pakikipag-usap kay Hansen. Magtatanong ako sa ibang tao na samahan ka sa Planeta Eclipse. Pupunta ako sa Planeta Crooked Rock kung saan umaasa akong makahanap ng lead sa kinaroroonan ni Iceberg Duke. Maghihiganti ako at sisirain ko ang sinumang gumawa ng masamang bagay kay Iceberg. Naligay sa panganib si Iceberg Duke dahil sa akin. Dapat sumama ako sa iyo, sabi ni Hansen. Okay lang. At sa paraan, huwag mong sabihin sa iba na napunta ka na sa Planeta Crooked Rock. Magdudulot iyon ng hindi kinakailangang problema. Masama iyon. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap kay Hansen, pinapunta siya ni Hisha sa Narrow Moon. Nauna siyang pumunta sa Planeta Crooked Rock. Nakaramdam si Hansen ng maraming ginhawa nang makabalik siya. Sa paano man, nakalusot siya. Kahit na hindi siya lubos na pinaniwalaan, dapat siyang manatiling ligtas hanggat hindi siya makakahanap ng anumang ebidensya na sumasalungat sa kanyang kwento. Dinala ni Hansen ang kanyang mga kasama sa base. Pagkatapos ay binigyan niya si Wang Yuhang ng isang truckload ng Xenogeneic genes, na gustong maging mas malakas siya at gumawa ng Geno Armor. Kahit na mayroong Marquis-class armor, nag-aalala si Hansen na ang lalaki ay napakahina na mamamatay pa rin siya. Wala si Hansen kundi ang Baron-class Xenogeneic genes, ngunit ayos iyon para kay Wang Yuhang. At pagkatapos ng ilang araw, ang bilang ng Xenogeneic gene ni Wang Yuhang ay umabot sa 100. Nagsimulang umunlad si Wang Yuhang at nagawa niyang gumawa ng isang itim na Geno Armor. Ngunit hindi na siya makakapag-evolve ng pangalawang beses, kaya binigyan siya ni Hansen ng Magnet Fruit. Ginawa niya ito at naging isang ganap na Baron. Little Uncle, angkol ng iyong Geno Armament. Tiningnan ni Hansen ang Geno Armament ni Wang Yuhang nang may pagkagulat. Ang Geno Armament ni Wang Yuhang ay isang itim na dirt bike. Mukhang isang vintage model, ngunit mukhang maganda. Haha. Alam kong ipinanganak akong isang espesyal na tao. Mukhang napakaganda, ha? Kung may kailangan ka, nandito ako para sa iyo. Mukhang napaka-cocky ni Wang Yuhang habang nakaupo sa kanyang bagong bisikleta. Anong mga kapangyarihan ang mayroon ito? Tanong ni Hansen nang may pagkamausisa. Napakaganda nito, sabi ni Wang Yuhang pagkatapos ay pinaandar ang bisikleta. Nagmaneho siya sa paligid ng base at bumalik kay Hansen. May pagmamalaking sinabi niya, ano sa palagay mo? Mabilis, malakas. Okay lang ang bilis, ngunit ano pa ang ginagawa nito bukod sa pagdadala sa iyo? Tanong ni Hansen. Kaya kung tapakan ang mga tao. Medyo mahina ang tunog ni Wang Yuhang. Kaya wala itong pinsalang ginagawa. Mayroon ba itong ibang function? Tulad ng, kaya ba nitong lumipad? Kaya ba nitong dalhin ka sa tubig? Tanong ni Hansen. Bro, bisikleta ito. Ang pinag-uusapan mo ay mga bangka at eroplano. Tumawa si Wang Yuhang. Naramdaman ni Hansen na lumubog ang kanyang puso. Ang bisikleta na ito ay tulad ng anumang iba pa na kaya niyang bilhin. Kaya nitong dalhin siya sa paligid at wala ng iba. Kabanata 1890. Naisip ito ni Hansen, at napagpasyahan niyang ang bisikleta ay marahil angkop para sa isang taong tulad ni Wang Yuhang. Kung magagamit ng lalaki ang bisikleta upang makatakas sa mga bagay na humahabol sa kanya, kung gayon ay magiging sapat na kapaki-pakinabang iyon. Marahil kapag umunlad pa ang armament, magkakaroon ito ng ibang mga kakayahan. Wala nang natutunan si Hisha mula sa kanyang paglalakbay sa Planeta Crooked Rock. Lahat ng mga paksayon ay naghahanap na ngayon ng purgatorio, ngunit walang nakahanap ng anumang lead. Dadalhin ni Hansen si Wang Yuhang upang galugarin ang Red Mist Valley, ngunit tumawag si Hisha kay Hansen at sinabi sa kanya na kailangan nilang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Pumunta si Hansen upang makipagkita sa kanya, habang iniisip ang anumang bakas ng ebidensya na maaaring naiwan niya na nagmumungkahi kung ano talaga ang nangyari sa Planeta Crooked Rock. Ngunit sa palagay niya ay wala siya. Nang magkita sila, sinabi niya, bibisita ang Buddha Ambassador sa Narrow Moon, at magkakaroon ng pagpupulong. Kung wala kang mahalagang bagay na nangangailangan ng iyong agarang pagdalo, iminumungkahi kung dumalo ka, sabi ni Hisha. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Hansen nang marinig ang gusto niya. Ayaw niyang pag-usapan ang Planeta Crooked Rock at ang nawawalang Iceberg Duke. Alam ito, mas nakaramdam siya ng kagaanan. Reyna, bakit bibisita ang Buddha sa Narrow Moon? Ano ang lahat ng ito? Tanong ni Hansen. Sinabi ni Hisha, ang rebate ay medyo magiliw sa Buddha. Malapit kaming kaalyado. Ang pagpupulong ay isang formalidad upang mapanatili ang aming pagkakaibigan at magpalitan ng mga sining ng Geno. Ang mga taong maaaring sumali sa pagtitipon ay karaniwang ang pinakamahusay sa pinakamahusay.
Nagpause si Asia sandali bago magpatuloy sa pagsasabi, karaniwang nagpapadala ang rebate ng mga miyembro ng Moon Garden. Maaaring hindi ka isa sa kanila, ngunit maaari ka pa ring magmasid sa mga proseso. Ang mga sining ng Gino ng mga Buddha ay medyo kakaiba, at maaaring maging kapaki-pakinabang para sa iyo na matuto ng mga ito. Kahit na hindi mo matry ang mga ito, maaari mo silang panoorin, kahit papaano. Oo, aking Reyna, titingnan ko. Hindi alam ni Hansen kung ano talaga ang punto ng pagpunta doon, ngunit kung sinasabi sa kanya ni Asia na dapat siyang pumunta, sa palagay niya ay mayroong higit pa rito. Ngunit hindi na nagpaliwanag pa si Asia, kaya hindi na siya nagtanong. Nagsalita si Asia tungkol sa Buddha. At naalala ni Hansen ang isang bagay. Matapos mapatay ni Guya si Buddha King, nakahanap si Hansen ng dalawang bagay. Ang isa ay isang kwintas ng Buddha, at ang isa ay isang scroll. Ang scroll ay nakasulat sa teksto ng Buddha. Matapos ang pagsasalin nito, nalaman ni Hansen na tungkol ito sa isang sining ng Gino na tinatawag na Unlimited Sutra. Tiningnan ito ni Hansen. Ang pangunahing bahagi ng teksto ay nauugnay sa ebolusyon, na halos walang silbi sa kaso ni Hansen. Hindi siya interesado sa isang diskarte na maaaring mag-generate ng isang Gino armor. Ngunit ang nakakaakit sa kanya ay ang mga karagdagan ng mas maliliit na diskarte sa paligid ng pangunahing katawan ng teksto. Nakakaakit ito, at nakatulong ito kay Hansen na maunawaan ng higit pa tungkol sa Buddha. Ang kwintas ng Buddha ay isang mataas na klase na kayamanan, ngunit hindi ito magagamit ni Hansen. Marahil ang gumagamit ay nangangailangan ng isang tiyak na linya ng dugo o isang espesyal na kapangyarihan. Pinayagan ni Asia si Hansen na lumahok sa kaganapan, at naisip ni Hansen na maaaring maibigay sa kanya ang isang sulyap sa Unlimited Sutra. Iyon lang ang magpapalawak ng kanyang kaalaman tungkol sa Buddha. Matapos umalis si Hansen, kumuha si Asia ng isang libro at nagsimulang magbasa. Masama ang kanyang pakiramdam. Nawawala pa rin si Iceberg Duke sa isang lugar sa planeta Crooked Rock. At wala nang ideya si Asia kung buhay pa ba siya o patay. Ang mga pwesto para sa tamang pakikilahok sa kaganapan ay magagamit lamang sa mga miyembro ng Moon Garden. Ngunit ngayon, ang 10 hari ng Narrow Moon, maliban sa 2 hari na walang sariling mga estudyante, ay maaaring payagan ang kanilang mga estudyante at anak na dumalo. Ang estudyante lang ni Asia ang hindi pinapayagang makilahok sa mga proseso. Siya ay napilitang magmasid. Nagparamdam ito sa kanya ng hindi maganda. Gayunpaman, pinapayagan pa rin ni Asia si Hansen na pumunta doon dahil gusto niyang matuto ng higit pa si Hansen. Mayroon pang ibang bagay na nagpakasabak sa kanya na pumunta doon. Hindi miyembro si Hansen, kaya kung hamanin siya ng isa sa mga estudyante ng Buddha, hindi mangyayari ang hamon. Bumalik si Hansen sa base at nagsimulang magbasa muli ng Unlimited Sutra. Pagkatapos, tinawagan niya si Wang Yuhang. Tinawagan din niya ang iba at sinabi sa kanilang lahat na magkita sa Red Mist Valley. Makapal ang ambon sa Red Mist Valley. Malinaw itong nakikita mula sa layo na 10 milya. Ang ambon ay parang mga nagninangas na ulap. Sa kabutihang palad, ito ay planeta eclipse. Nakakatakot ang mga magnetic storm at vortex sa kalangitan. Walang makakakita ng mga ganoong bagay mula sa kalangitan, kaya maraming lihim ng planeta ang hindi pa natutuklasan. Little Uncle, lahat ng ito ay nakasalalay sa iyo, sinabi ni Hansen kay Wang Yuhang habang tinuturo ang ibaba ng lambak. Nakasuot si Wang Yuhang ng Marquis Armor, at tiwala niyang binigyan si Hansen ng isang huwag kang mag-alala na kilos. Aasikasuhin ko ito. Magaling ako sa ganitong uri ng bagay. Tumawag si Wang Yuhang ng kanyang bisikleta at sumakay patungo sa lambak. Hindi siya nagmadaling pumasok. Una, nilagpasan niya ang pasukan bago umikot. Sumigaw siya patungo sa lambak, lahat ng naglalakad-lakad sa ambon na ito, makinig. Narito si Grandpa Wang. Kung hindi kayo lalabas dito, sisirain ko kayo. Sumigaw si Wang Yuhang, at pagkatapos ay biglang nagsimula ang isang koro ng mga sigaw mula sa loob ng ambon. At pagkatapos, maraming nagninangas na anino ang nagsimulang lumitaw, na dumiretso patungo sa kanya. Mamma mia! Pinindot ni Wang Yuhang ang kanyang paa sa pedal at tumakas gamit ang kanyang bisikleta. Napakabilis ng bisikleta para sa isang Baron armament, ngunit kumpara sa mga nagninangas na anino, medyo mabagal ito. Ilang metro lang ang kanyang nalakbay bago siya naabutan ng mga anino. Mayroong isang pag-ungol at binagsak ni Wang Yuhang ang kanyang bisikleta. Lumipad siya ng 12 metro bago siya tumama sa lupa. Gangulong siya ng medyo bago tuluyang tumigil. Sa kabutihang palad, nakasuot si Wang Yuhang ng Marquis Armor. Kung hindi, patay na siya ngayon. Ngunit kahit na mayroon siyang armor, nakaramdam pa rin siya ng sobrang hilo.
Tumayo siya mula sa lupa, at hindi nagtagal, isang nagninangas na anino ang nasa harap niya muli. Itinulak siya nito palayo ng isang beses pa. Sa wakas ay napansin ni Han Senador Gu Qingcheng at Xi Jinping na ang nagninangas na anino ay isang hayop na nakabalot sa pulang ambon. Mukhang isang mink na may tatlong mata. Ang pulang ambon ay parang nasa ilalim ng kontrol ng pulang hayop. Ngunit sa tuwing umaatake ang nilalang, nag-iiwan ito ng mga marka sa armor ni Wang Yuhang. Mabilis, mamamatay ako, sigaw ni Wang Yuhang habang masayang itinatapon siya ng nilalang. Hindi mabasag ng hayop ang Marquis armor, ngunit ang puwersa kung saan siya nanginginig ay sapat pa rin upang magdugo siya. Isinuot ni Hansen ang kanyang sapatos ng kuneho. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya patungo sa maliit na halimaw at ini-swing ang kanyang ghost teeth knife, na umiikot ng lila na liwanag. Walang ibang tao sa paligid, kaya hindi na niya kailangang itago ang anumang bagay. Ginamit niya ang liwanag ng Diyos ng kanyang Jad-esken, na Viscount class, kasama ang knife mind ng ghost teeth knife, at sinaktan ang hayop. Pinutol nito ang anino at nag-iwan ng isang bitek sa balat ng nilalang.